lang ng konti. 43 ako, 1981. Okay po. Saan ka sa Bulacan? Sa Santa Maria? Santa Maria. Ah, lagi ako dyan sa sa Pandi pag nag-deliver ako ng mga items ko. Anong item yun? Ano pong dinideliver niyo? Anong klase pong items yung dinideliver niyo? Ay, furniture po ito. Tulad dito, yung nakikita mo sa mga furniture Ano po yan? product. Okay. Kala ko kung anong Actually, item. Anong yan item? ako nagbili kasi may mga pang-deliver ako, kaya lang medyo may napakatawan, medyo taglamig. Oo nga po, taglamig. Mas lalo na dito sa... Saan ka ngayon? Nasa Saudi po. Saan sa Saudi? Najran. Nasa Bundok Province. Dati din ako dyan, Alcubar. Malayo. Malayo. Nasa bundok kami. Malapit na sa sa Yemen. Boundary ng Yemen. Wala kang asawa ngayon? Wala na, patay na. Patay na sa iba. Patay na sa iba. Ilang taon na? 8 years. Ay, matagal na. Mm. Matagal lang walang dilig. Problema yan ang dilig. Hindi problema. Walang dilig kasi walang ulan sa Saudi. Kaya walang dilig. Meron naman po. Kahit pa paano umuulan naman po. Isang beses, dalawang beses ganun. Pero pag umulan naman dito, grabe. Sulit naman sobrang lamig. So, ngayon medyo malamig ngayon dyan kasi naglamig sobrang ngayon. lamig po talaga. Pero ngayon medyo okay. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, sobrang lamig. So ilang taon ka na dyan sa Saudi pala nagtrabaho? 6. 8 years din ako dyan pero umuwi ako nung 2012. Matagal na. Yung pag-uwi ko, yung pangalawang balik ko, hindi na ako bumalik sa Saudi kasi medyo ganun din naman. Saka parang hindi ko na-enjoy yung buhay ko pag nasa Saudi lang ako. Parang kulang. Pero ngayon maganda na, may enjoy mo na. Open na kasi yung Saudi ngayon. Pero dito sa bundok hindi pa. Pero mas enjoy Sa ako. Riyadh. Diba kasi yung Bakit kasama... wala ka pa bang Ha? Wala ka pa bang asawa? Meron, patay na rin. Patay na rin sa iba? Namatay siya nung last year, nung mag-isang taon na. Isang taon na siya. Sakit siya ng cancer. Anong cancer, sir? Breast cancer po, sir. Wala, talagang kalooban siguro ng Diyos kasi ginawa ko naman lahat ng aming makakaya. Medyo active talaga yung active yung sakit niya. Kaya wala akong nagagawa. Talagang mabilis yung pagkalat ng virus. Ilan po yung iniwang anak sa'yo, sir? 2, sir. Malalaki. 20 years old saka 9 years old. Malaki na. Malaki na kasi college na yung isa. Second year college. Pero yung anak ko nasa nandun sa bahay. Kasi malayo yung furniture ko kasi nandito ako sa kumbaga 2 hours yung travel. Nasaan po kayo? Dito pa rin sa Quirino, kaya lang malayo yung pinagpistuan ko ng furniture ko. Bibis mo dun sa bahay. Nag-uwian lang ako minsan isang linggo, isang beses, 2 beses ganun. Asan po yung mga anak niyo? Yung bunso na sa akin, ayaw humiwalay sa akin yung panganay na sa bahay, babantay. Saan po yung bahay niyo? Doon nga rin. Saan po yung bahay niyo? Quirino Province po. Bali, yung anak po ninyo, sir, dala-dala mo dyan sa shop mo. Dyan po nag-aaral. Opo, sir. Yung bunso, sir, dito nag-aaral sa shop po.
tapos umuwi na lang kayong dalawa dun pag weekend, kunyari. Oo, ganun sir. Oh. Okay. Tuloy ka, galing ko lang doon nung Pasko at sa New Year, umuwi kami. Mhm. Kasama yung mga manggagawa ko. Mhm. Tapos ngayon naman, siyempre, kailangan na naman yung mga pa-order ko, siyempre, kasagsag naman ng ras. Mhm. Tagan nga rin ako nagliliya, habang Mhm. nagliliya. Makmak. Sagsagang nagliliha at para makapag-deliver naman sunod na linggo. May mga kumukuha sa inyo mga dealer niyan, sir? Marami po, sir. Supplier po ako. Ako yung nagsusupply sa online. Kahit sa Bulacan, yung mga bulyuman doon maramihan, nagsusupply din ako doon. Mm. Sa online ako yung nagde-deliver ng mga wrap finish at saka yung mga finished product din. Mm. Walang, Yun yung sinusupply. walang gutom yan. Actually, nakakarating ng yung mga items ko, nakakarating ng Mindanao to eh. Layo. Nakakarating ng Mindanao, malayuan. Mm. Ang naman kasi, ang customer naman kasi kumbaga parang papaborito lang kung sinong gusto nilang pagkunan. Nagdidepende kasi yan sa yung kalidad ng trabaho, Mm. yung ganda ng gawa. Ikaw, ma'am, magsalita ka, ma'am. Baka mapunta tayo sa Background mo, DJ. Sabi kasi ni ma'am, may asawa na po yung asawa mo dati, ma'am, no? May asawa. Meron po. Kasal po Tagal kayo. na. Kasal po kayo. Hindi. Oh. Hindi. Ilan taon Kasal na yung po sa- anak? Ilan taon na yung anak mo, ma'am? Yung panganay ko po mag-22. Ah, Tapos yung bunso, 9 years old. paras din ng pagitan, malayo din, Hindi, marami po akong anak. Ay, marami pa. Ilan sila lahat? Panganay at bunso. Puro panganay? Hindi, panganay tsaka bunso lang yung sinabi niya, sir. Pero 5 pa pala yung sa gitna. Bunso pa lang po yun. Akala ko puro panganay. Hindi. Pwede naman, puro panganay. 7 po lahat, ma'am. 7 po anak mo. Opo, sir. Mm. Opo. Kunti lang pala. Wala pang isang dosina. Dadagdagan pa nga po yun eh. Dagdagan pa ba? Para makasabay na ako po. Paano ka madadagdagan kung nandyan ka sa Saudi? Umuwi ka. Uuwi ako. Uuwi din naman ako, pero hindi muna sa ngayon. Ah, Nag-aaral pa yung, may nag-aaral pa eh. 5 pa yung nag-aaral ko. 5 pa. Kunti lang, 5 pa. 5 pa nga eh. 5 pang panganay. Yung panganay ko, hindi na nag-aaral yan sa kayong pangalawa. Yung pangalawa ko nandun sa tatay. Umuwi siya ron. Tapos yung panganay ko nasa Batangas nagtatrabaho. Mabuti hindi ka rin umuwi doon sa tatay. Ba't ako uwi dun? Para ano pa? Siyempre, kung yayahin ka ng anak mo na, uwi mo na tayo kay tatay. Hindi na, may asawa. May asawa na yun, may anak na sila. eh. Di 3. kahit. Meron ngang 3 asawa, magkakasama sa isang pamilya eh. Sila Ay. yun. Meron. Muslim yun. Hindi. Mismong kapitbahay ko dati sa sa Malabon. Mm. No? Oo, totoo Pangit yan. naman. Hindi sila hindi sila naghiwalay ng magkakaiba lang sila ng kwarto pero magkakasama talaga sila. Oo. Hindi mo na panood po yung sumali nung mga nakaraang dalawang linggo na siguro si Chulugo ba yun? Chulugo. Yun dito, ma'am. Na features nga daw po siya sa sa kay Jessica Soho. Yung asawa niya, ilang asawa yun, manager? 40 plus? Tama, 40 plus or something. Oo, tapos na-try niyang sa Tondo, magkasama 3 niyang asawa. Okay naman. Bali na. Sausaw ka doon sa isa, isasawsaw naman sa'yo, sasawsaw na naman doon, wag na lang. Wag mo Yun yung mapagbigay. wag mo isa. Bali na. Hiwalay na tong hiwalay. Serial blessing.
Hindi, nagdidepende naman kasi yan eh, sa sitwasyon siguro. Siguro. Kung Depende love yun na sa love babae mo kung papayag sila. Siyempre, kung love na love mo yung asawa mo, tapos eh, kahit sabing ano kayo, nagkaroon kayo ng problema, eh, siyempre, di mo alam kung parang ganun, parang papipiliin ka ng anak mo na baka pwedeng samahan mo naman ako kay Papa. Di, siyempre, hindi mo maiwasan yung mahulog ang loob nyo kung magkita kayo sa 8 years o kaya 20 years kayo hindi nagkita. Siyempre, Hindi kami makikita ano nun pa, kasi yung malayo yun. Nasa maalala Cagayan yung de yung Oro. mga dati. Siyempre, nung Ay, bago naku. kayo nag-asawa, di ba, medyo malambing kayo. Maganda yung relation nyo. Siyempre, kung maalala nyo yung dalawa yon, baka mamaya magbalik loob. Di bale na. Wala na. Matagal na yun. Tagal na ba yun? Matagal na ang burado. Sabagay, may pamilya naman na siya. Pero hindi mo rin kasi masasabi kahit may pamilya. Minsan ay ano lang eh. Parang Ano? napipilitan Ano yun? din sa iba. Niluwa mo na tapos didilaan mo uli. Tama. Pag niluwa mo na, wag mo nang balikan. Dinilaan Kumbaga na, talaga. Ano, ano yung dinilaan? natapos mo na yung yung dalawa, yung kumbaga tapos na kayo, wala na. Hindi mo na pili kailangan dugtungan pa. Bagay, nasa tao siguro. Mm. Depende na sa tao yun. Prinsipyo, bawat isa ah. Paniniwala ni girl yun eh. Mm. Depende siguro sa tao yan kasi hindi rin naman para sa ano ng tao. Mm. Siguro. Sa kanila. Pero para sa akin, hindi na. Pag tapos na. Hindi na kailangan balikan. Tsaka marami namang lalaki dyan, marami namang pwedeng ipalit. Mas higit pa siguro, depende sa'yo yun. Kailang Kung pa? gugustuhin, matagal na sana. Nakailang boyfriend ka na, ma'am? Naku, nakasampu na. Ayun, wala po. Since po naghiwalay kami, hindi pa. Mula nung naghiwalay kayo, di ka na nakapag-asawa ulit. Hindi na ako nag-asawa kasi iniisip ko yung mga anak ko. Boyfriend, marami. Marami akong boyfriend, lalo na sa FB, marami akong boyfriend. Hindi, yung totoong boyfriend talaga, yung Yung boyfriend na lalaking kaibigan, yun, marami. nandun na tayo, pero iba kasi yung karelasyon mo. Wala eh. Hindi mo na ako Wala. nagkaroon ng relasyon. Parang iniisip pa bago sinagot ha. Hindi, kasi siyempre, Tumingin iniisip ko tumingin yung pa sa langit, mga- Lord, kasalanan ko to, magsinungaling ako. Gano'n na. mo yung sarili. Ha? Parang tumingala ka pa sa langit na parang humingi ka pa ng tawad, Lord, magsinungaling ano. Tawarin mo ako, kailangan kong gawin to. Nagkaroon ako ng boyfriend pero nag-asawa na siya. Di ba? Huli ka rin lang naman. Huli rin, Balbon. Pero hindi kami nagkita. Dito lang kami sa nag-meet kami sa isang app. Ay, nagkakilala kami sa isang app. Tapos, yun. Gaano kayo katagal? 3 years din. Tapos, Isipin yun. mo yun, yung 3 years na yun, may mga pangarap na kayo nun. Sa haba na yun, may mga pangarap na kayo na magtagpo kayo, magano Pangarap kayo. na magkita, pero hindi talaga kami para sa isa't isa. Anong Kasi- naging dahilan? Ha? Nag-asawa nga siya. Kailangan niyang pakasalan yung niya, yung tawag dito. Yung pinsan. So ikaw, anong plano mo sa buhay mo ngayon? Plano sa buhay. Wala pa akong plano eh. Gusto ko lang makauwi ng Pilipinas, makasama yung anak ko. Kasi Yun lang. pumasok tayo dito sa ganitong siyempre, hindi ka naman papasok kung wala kang plano, di ba? Bakit ka pumasok dito kay DJ? Siyempre ako aminado ko sa sarili ko, pumasok ako kay DJ. Parang sabi ko nga sa sarili ko habang bata pa ako, bakit ko pababayaan yung sarili ko na wala akong kasama na hindi mo maiwasan, minsan nagkakasakit ka, wala ka man lang karamay, parang ganon. Di ba? Kasi saka ka na magsisisi pagka matanda ka na tapos wala na nagkakagusto sa'yo. Pagsisihan mo yon. Siyempre, pang bata pa, wala namang masamang magmahal, wala ka namang asawa, ganun, di ba? Siyempre, may plano ka. Ano bang plano mo sa buhay mo? Bakit ka pumasok kay DJ, ganon?
Alam mo, sa totoo lang aminin ko, Sir DJ, huwag kayong maano, aminin ko. Pumasok ako rito kasi nakikita ko nga sa mga ano Oo, ba, naghahanap ka. sa FB. Parang sabi ko, parang ang nakakatuwa. Yung, Ah, ano lang, itry ko lang ba na parang try. magkaroon, makipag ano, Akala ko, makipagsalam. kasi ang pagkakaunawa ko kasi, yung, kaya pumasok ka dahil naghahanap ka ng pwedeng maging boyfriend, pwedeng maging asawa, no? Halimbawa, parang ganun. So, anong hanap mo halimbawa sa isang lalaki? Ay, siyempre, ayoko ng lasinggero. Ayoko ng babaero. Ah, yan kailan yung babae, no? Kasi kung Ang pinakaayaw ko sa lahat, ano, yung bisyo, yung siyempre mabisyo. babae, mang babae para sa sayo. Sayo siya mang babae, hindi sa iba. Hindi. Meron naman kasing mga lalaki na katulad na lang ng ex ko, hindi pa nakontento. Sabi Ang talaga nun, ha? dami-dami na namin, ang dami-dami na namin anak pero nakukuha pa rin ng babae. Ilang beses kong pinagbigyan. Nang bababae siya, pinagbigyan ko ilang beses. Nung sobra na, 4 times niya nang ginawa. Ay pagka ganun nang pinapakita ng isang tao, siyempre, kailangan mo na mag-give up talaga. Kailangan mo nang kausapin na walang maayos na patutunguhan tong relasyon natin, hindi mabubuo yung pamilya natin, kailangan natin maghiwalay. Ganun talaga. Siyempre, pag So, bago ka, pinalaya ko na siya. mm, ganun talaga. Siyempre, kung naranasan mo mang ganun, yung nangyari sa buhay mo, siyempre, hanapin mo yung kabubuti naman. Yung sa sunod na step naman ang hanapin mo na hanap ka ng Kasi alam tao, mo sa totoo lang, bubuo na ka. yung makipagrelasyon uli kasi makamamaya yung makarelasyon ko katulad ng asawa ko, yung ex ko dati, ganun. Depende siguro sa tao yan. Depende siguro sa tao. Kasi ako, Tapos ano ako, hindi ako yung taong tipo tapos ng hindi ko matanggap yung naglilihi. mga anak ko. Siyempre, marami akong anak. O, di ba? Makamamaya sa umpisa lang tanggap ko yung mga anak mo, ganito, ganyan, ganyan. Tapos bandang huli, susumbatan ka na. Yun ang mahirap. Kaya parang natatakot ako makipagrelasyon ulit. Parang, Kasi ano, hindi natin masasabi yun, di ba? Sa umpisa, parang, tanggap ka. siguro may Tapos, taong ganun siguro. Hindi lahat siguro. Hindi siguro lahat. siguro. Hindi naman lahat ng tao, hindi naman pare-paras ang tao eh. Siguro yung iba, nakikipagrelasyon lang dahil gusto ka niya, pero nung pagdating sa obligasyon, yun naman ang pinakamabigat eh. Una, obligasyon eh. Obligasyon, lalo na Yun kapag naman ang pinakadahilan kung yung bakit makakasama mo parang merong ano, nagkakaroon na ng meron problema dahil sa obligasyon. Kaya nga, bago pasukin ng isang relasyon, dapat pag-aralang mabuti kung kaya ba o sapat ba o nagkakaintindihan ba, kaya niya mapagtulungan. Kasi hindi naman pwede rin, hindi pwede porkit nakipagrelasyon ka lang sa isang lalaki, hayaan mo lang. Kailangan mayroon kayong ambag bawat isa. Tulong-tulong. Parang ganun. Oo. Kasi paras naman kayo may pamilya eh. Kung anong turing ng pamilya, turing mo sa kanya, sa mga anak niya, ganun din ang turing niya sa pamilya, ganun din ang turing mo sa mga pamilya niya, anak niya. Dapat pantay. Ang kadalasan kasi nagkakaproblema niyan dahil sa pamilya ng bawat isa. Halimbawa sa pamilya ko, kung ano-anong mga sinasabi about sa lalaki, lalo na yung pamilya ng lalaki, maraming nasasabi ng about sa babae kasi Yun, mga anak pagdating naman sa side na ng pamilya na, hindi doon sa pinaka mga anak talaga, wala na silang magagawa doon. Kasi ang papairalin mo yung relasyon mo eh. Yung pagmamahalan nyo, hindi naman sila ang pakisamahan mo. Ang mahalaga doon, yung mga anak at yung magiging asawa mo. Yun ang pinakamahalaga doon. Pero kadalasan kasi sa mga yung nabibrainwash sila. Ay, Nabibrainwash. yun. Nasa tao na yun kung magpapadala ka. Nasa sa'yo na yung magpapadala ka sa pamilya ng Lalo na pag matagal-tagal na kayong nagsasama, ganun. Tapos basta, ayoko nang yung naranasan ko nung nakisama ako dun sa na may kanya-kanya naman tayong kaisipan. Nasa iyo naman yan. Ako wala namang problema sa akin dahil mismo yung pagka nag-iisa lang ako dito sa shop, kaya tawagan ako ng anak ko na mag-asawa ka na kasi pa, sabi niya. Yung anak ko mismo nagsasabi na mag-asawa ako.
Sabi ko, antayin niyo kung may darating sa akin, pero kung wala, handa ko nang tanggapin yung kung ano ako ngayon, sabi ko. Pero kung may darating sa buhay ko, di siyempre, siya, laanan ko ng oras, mamahalin ko siya. Na ituturing ko na tulad ng mama mo. Yun ang gusto ko mangyari sa pamilya ko. Kasi iba kasi yung may karamay ka. Iba yung may karamay ka kasi. Oh. Kaya maganda pa rin may pamilya. Kasama. Yung iba nga, 60, 70, nag-aasawa pa eh. 80, nag-aasawa. Para lang Kaya may nga. kasama. Hindi naman ang hinahabol Para doon na lang magkasama. May mag-alaga. hindi naman porkit mag-aasawa ang hinahabol mga ganung-ganung bagay yung nasa isip natin, pero hindi. Kaya't kayo nag-asawa, magkakaroon kayo ng matibay na pundasyon, tahanan, maayos. Nakasama kasi napakasayang pakinggan kasi na halimbawa nagtatandaan na yung mga magulang tapos yung mga anak kahit na magkakaibang pinanggagalingan, yung parang iisa sila, parang tunay na magkakapatid. Tapos pagkadating sa may mga okasyon sama-sama, di ba ang saya? Pero kung yung watak-watak kasi ang pamilya, parang kabigat sa dibdib. Sipin na, no? May pamilya ka nga, pero watak-watak, parang walang kakwenta-kwenta. Kaya nga. Hindi man pares ang pinanggalingan ng mga tatay, nanay, kung puro panganay man yung anak mo, halimbawa, nakapag-asawa ka ng kung okay naman, tanggap naman, di ba ang saya pakinggan mo, ano? Oo, totoo lang ang sayang pakinggan kasi may nakikita ako na ganyan, may pamilya ko nakikita ng ganyan na kita mo kahit hindi sila iisang pinanggagalingan pero yung relasyon nila pantay, nagkakaisa sila. Mm-hmm. Sa totoo Maganda lang, yung pagpapalaki sa kanila. oo, kaya nga nagdidepende ngayon. Kaya wag mo husgahan yung iba na ayaw ko na dahil natatakot ka dahil ganun baka hindi naman iisang isip ng tao, hindi isang pangalan ng tao. Hindi lang din isang babaero, hindi lang din isang good boy. Di ba? Kasama no, yan yung sugal. Sugal. Kailangan mo kasi subukan para malaman mo. Natural talaga yun. Susugal ka talaga. Hindi ka na pwedeng tumaya ng luto. Wala kang numero. Meron nga hawak na numero, di ba? Tataya ka ng luto, sasabihin ng outfit doon, anong numero tatayaan mo? Wala, sabihin mo. Di paano ka mananalo? Kasi hindi mo pinasok wala kang wala kang kumbaga tawag nun yung pag-asa. Kasi kung may pinasok ng isang bagay, ibig sabihin may pag-asa, mayroong disgrasya. Ganun lang yun eh. Pwede kang magkaroon ng pag-asa, pwede kang madisgrasya. Ganun lang din yun pa sa lalaki. Ganun lang din, parehas lang din yun. Ang isip mo at isip niya, parehas lang din yun. Pag pinasok ko to, okay ba kaya mangyari sa pamilya ko? Baka mapapahamak lang. Ganon din kayo ng isip, pares lang din yon. Pero kung hindi kayo mag-isip ng ganon, isipin nyo yung kabutihan, pag nagtugma yung relasyon ninyo, baka kung ano yung naranasan ng pamilya na pinakamaganda ng una, baka mahihigitan pa. Kasi parehas kayong isip wala kayong iniisip na negative, puro positive Kaya pag nakipagrelasyon ka, huwag mong isipin yung negative. Positive ka talaga. Kasi hindi mo mabubuo negative ang gagawin mo sa isipan mo. Ganun ang pagkikipagrelasyon. Ako, sa totoo lang, kumbaga batak ako sa payo ng mga kamag-anak ko, mga angkan ko. Kasi at sa totoo lang hindi ako lumaki sa nanay ko kasi naglayas ako Naglayas ako nung bata pa ako dahil hindi ko naintindihan yung nila ba, yung minsan hindi ko naintindihan yung pag-aaway nila mag-asawa, pero kahit nagkahiwalay sila saglit, nagkabalikan pa rin. Kasi dahil din sa amin. Kaya danas ko kung ano yung anong naranasan ko sa pamilya ko, ayaw kong ipis sa pamilya ko. Mula nung mamatay yung asawa niyo, kuya, tawag dito, nakailang girlfriend na kayo? Ako, wala. Sa totoo lang. Kahit makikita mo yung hindi ako naglalak ng account baka ikaw nakalak ka. Hindi Kung titingnan mo yung account ko, updated ako, nandito lang ako sa furniture ko. Oras-oras, araw-araw nagtatrabaho, nandito lang ako. Pinupupusan kasi ako kasi yung kailangan kong gawin kasi dahil yung mga tao ako, paghahayaan ko lang din yung mga tao na gagawa na hindi ako gagawa. Tapos lalo akong mahihirapan dahil may mga oras kasi, may mga time kasi na
kumbaga may limit tong ibang finished product ko. Baka tulad ngayon, may pagbiyahe ako ng 15, anong araw na ngayon, dahil nga itong ulan-ulan. Hindi ko muna binibigyan ng time sarili ko dyan pupunta sa labas. Dito kay DJ, nag-ano ko. Sumasali ako dahil nagbabaka sakali na magkaroon ako ng kapartner na maintindihan ako, unawaan ako. Madalas ka ba sumali dito? Madalas ka sumali? Pangatlo ito, yung unang sali ko kasi, okay naman yung ano namin, okay naman nagkakaintindihan kami. Ang naging problema lang naman sa akin noon sa kanya, yung hindi kami parehas ng oras. Tapos yung time na nagta-travel ako, marami akong biyahe na sunod-sunod, tumawag siya sa akin, hindi ko siya nasagot. Ngayon, hindi pagdating ko sa bahay, minsan ko lang makita yung bahay ko, kailangan kong mag-enjoy. Pwede nagla-live ako, nag-ihaw-ihaw ako, nagbi-video ako. Nagalit sa akin dahil hindi ko raw sa sinasagot. Sabi ko, ang babaw naman ng isip mo, sabi ko. Yun lang yung dahilan na yun. Napakababaw, sabi ko. Hindi ka lang nasagot sa tawag mo, galit ka na. Wag mo akong ganyanin dahil hindi pa naman tayo magkasama. Ano pa kaya kung magkasama tayo, baka higit pa dyan ang gagawin mo sa akin. Sabi ko, naman sa magkaroon tayo ng kunting unawa. Ngayon, sumali naman ako last month, itong huli na sali ko. Okay naman, inad niya ako. Kahit minsan din naman kami nakapag-usap. Hindi naman kami nakapag-usap. Sabi niya sa akin, inad na po kita sir, sabi niya. Pinalo na kita, sabi niya sa akin. Tapos nung sabi ko, busy ba ma'am? Tapos puro na lang ganun tanong. Wala namang sumasagot sa akin. Tapos minsan mag-hi lang siya. Na parang walang kwenta, sabi ko. Ngayon, nang ginawa ko, sabi ko kay DJ, baka may sumali. Alam mo ginawa niya, nag-lip sa group. Nagalit yata. Sabi ko, DJ, nakali uli, sabi ko. Parang nagalit naman na yata, sabi ko. Kaya sabi ko, hayaan ko na lang, baka mamaya. At saka nakalock yung account niya, parang may lihim. Sabi ko, ba't nakalock ang mga account niyo? Ganon kaya, sabi ko. Hindi naman may lihim. Siyempre, marami kasi mga stalker eh. Hindi, nagdidepende naman siguro yon. Kahit Kasi siguro. maraming mga mahirap. Wala Kaya ka. ganun, kaya nag-profile. Kasi ako nung minsan nag-lock profile ako. Pero, inopen ko din. Kasi nga maraming chismosa, maraming marites. Ayan. Kung ano yung makita mo po Pagsasawa din ng kung ano yung makita mo po ikaw Hindi yung naman pagpipili. Hindi naman ikaw magkakasala, sila naman. Importante na malinis ka. Ganun lang. Ayan lang. Ayan. Talim na doon sa loob. Nilagay doon sa sa loob ng bahay. Tara ma'am. Wala naman sa labas. Hindi nga kasi dumating yung pinabili ko ng gamit. Tinatulog kasi ako kanina kaantay kay DJ. Nakatulog Anong ako. oras na ba dyan ngayon? Sabi Ha? kasi 8:30 ng gabi. Anong oras na ba dyan ngayon? 2:29. Ha? 4? 2:29. 2:29? Dito kasi 9:29. DJ kasi ang tagal mag-online eh. Nakatulog tuloy ako. 1:30 po tayo start automatic Kasi lumampas ka DJ. 1:31 na. 1:31 nakapag-line. Joke lang. Joke lang DJ. So, pinto ka naman about sa akin, no? Baka may tatanong ka sa akin. Handa kitang sagutin kahit di mo ko ligawan. Ay, di wow. Wala. Nakwento mo na lahat di ba? Ano ko ba itatanong? Paano kita sasagutin? Hindi ka naman nagtatanong. Nakwento mo na nga. Paano pa bang itatanong ko? Wala na akong itatanong. Nakwento mo na. Sa haba ng panahon mo dyan sa Saudi, wala kang naipong sasabihin sa akin. Wala Marami ako naipon dito, resibo. Yun ang naipon. Buti nga, may naipon kang resibo.
Maganda yun. Pag-uwi, yun na lang ang lalagain. Ganun din ako Yung noon. resibo. Ganun din sa akin nung nag-Saudi ako. Puro resibo, pero pero kahit pa paano nung nag-Saudi ako, hindi naman sa bagay, bago ako nag-Saudi kasi nangarap lang naman ako na magkaroon ako ng lupa dito sa Quirino Province. Natupad din naman. Mm. Tapos, Quirino, Quezon yan, di ba? Quirino. Quirino Province, Cagayan. Aurora, Cagayan. Cagayan Valley. Pero ako talaga, tubong Mindanao ako. Siyempre, wala naman akong lupain dito sa Quirino Province. Kaya nung nag-Saudi din ako, nangarap din ako noon na, yun, magkaroon. Nagkaroon naman ako, kaya lang talagang wala akong ipon na pera dyan. Sa Saudi, hindi ako nagkaipon. Hindi ka naman talaga magkakaipon dito, lalo na kung Ipon. lahat sa'yo. Kaya lang yung time na Yes. mayroon akong tinulungan na pastor dyan sa Saudi. May tinulungan akong pastor dyan dati na pinatira ko sa bahay. Tinulungan din niya ako kung paano ko to pa rin yung pangarap ko na magkaroon ng isang furniture. Kaya rin yung isip kung bakit ako nag-stay na ako sa Pilipinas. Bali, nag-finance siya, sir. Siya nag-finance. Nag-finance siya ng una, sir, pero nung nag-pandemic, iniwan ako. Tapos kinuha lahat nila ng punan nila. Ako naman, nag-try ako sa sarili kong nung pandemic, nag-try ako. Pandemic na ako talagang lumakas eh. Nagkaroon ako ng maraming customer. Sa loob nung itong ilang taon na to mula nung pandemic, sa awa ng Diyos nakaraos naman ako, nakapundar naman ako kahit papaano, nakabili ako 2 sasakyan, nakapatayo ako ng bahay. Yung sa diskarte lang talaga, kailangan lang ng diskarte, tiyaga talaga, sipag. Nag-continue naman yung mga tao ko. Yung taong iniwanan niya, naging tao ko lahat. Ito, tuloy-tuloy, yung mga tao ko. Talagang sinamahan ko lang talaga ng tiyaga. Kahit ako ngayon, habang nag-online nga tayo, kung pwede nga lang ako magliha ako. Yan. Okay naman. Okay nga. Ibig sabihin, walang sayang. Kaya yung pagpunta mo dito kay DJ Ma'am, huwag mo sayangin. Ganun ba yun? Gusto nila sabi, malibang lang daw eh. huwag yung malibang kay mabaho yun. Malibang Jud. Pero ang province mo, ma'am, saan talaga? Bicol. Bicolana. Ragon. Dragon. Saan sa Bicol? Albay. Albay? Sige, pagka next year next month kasi babakasyon ako ng Mindanao daanan kita doon pag bakasyon. Nasa Bulacan lang ako nakatira. O di lalong malapit. Matagal lang hindi umuwi ng Bicol. Nasa na yata, 20 years. Kailan ang uwi mo? After ng Ramadan. Mamasyal lang ako. Basta mamasyal lang ako. Wala namang masama di ba? Kaibigan naman na tayo sa Facebook, Kaibiganin mo pala. Wala namang problema. Oo. Kaibiganin pala. Kaibiganin pala. Masama doon. At least makikita mo ako, ganito pala tong tao na to. Sobrang pangit. Di at least napatunayan mo. Anong height mo? Anong height mo? Height ko? 5'4" lang. Pareho lang pala tayo. Matangkad ka pa Hindi ganun din, 5'4". Ngayon kasi dito kaya minsan nagkahao may mga sasakyan. Pag nakahit. May mga sasakyan Dito ako sa garahe kasi sa Barnisan. Daanan ng mga dump truck papuntang Luciana Gold. Dati nakatira kami diyan sa yung nagkasama pa kami ng ex ko sa Cagayan Valley. May ka na naman muna sa Santa Rita. Ex na naman. Stay kami diyan tatlong taon. Nag-ex mo? Lumabas na yung ex mo, mama. Hindi, siyempre, nasa Cagayan. Dati ka relasyon mo.
Yung dating karelasyon mo, Facebook lang, tapos ngayon nagsama na kayo. Ayan. Yun ang- Biglang lumabas, biglang lumabas yung katotohanan. Hindi. Hindi kami nagsama. Nung basta simula nag-iwalay kami ng ex ko, wala na akong ano. Ay, wala na talaga. Tapos yung karelasyon ko naman, online lang naman. Hindi naman kami nag-meet nun. Ba't kasi hindi kayo nag-meet? Anong problema doon? Bawal nga rito, ikaw naman. Wala naging bawal. Baka- Bakit ako naman? Ba't namasyal ako dyan? Yung mga kasama ko, nakikipag-meet sa mga barkada nilang taga-Pilipinas. Hindi kami nagkakalabas. Basta. Makalabas man kami saglit lang. Eh, makakalabas pa rin. Alam mo mga Pilipina, mga galing. Walang Mga Pilipino ngayon, Pilipina, mga galing din sa Saudi. Kunwari lang pupunta sa Bacala, bibili. Kami hindi. Kasi Ah. marami kami dito dati. Marami kami dito dati. Pag lumalabas kami, grupo kami. Tapos Hmm. kasama namin yung driver. Yung Driver una nga, na, kasama pa namin yung driver na Indiano. Pero mabait po. Hindi siya ano. Ay, kala ko kasi yung mga driver ng amo ko doon, bumiktima ng mga Pilipina eh. Hindi naman lahat. Pero itong driver namin dito, Indiana, mabait. Hindi ko naman sinabing lahat. Mas Siyempre. maano ka pa nga sa Pakistani. Mga Pakistani, grabe. Mga tawag dito. Mga piling gwapo. Kasi, ganito kasi ang kwento ng ano eh. Pero, mas mahilig pa rin daw ang mga Pilipino kasi mga Indiano talaga. Totoo daw talaga yon. Oo. Totoo, Oo. mahilig talaga. Kasi pinag-aralan ko yung mga kasama ko mga Indiano noon. Mm. May mga pinupuntahan silang mga part-time tapos may mga babae. Mas inuuna nila ang Pilipino babae, pero yung Pilipino pag nakakita ng kwarto pa lang nangangatok na. Ako totoo 'yan. Yung mga kasama ko sa Saudi dati, pag may nakita mga Pilipina na bis na yung trabaho ang pupuntahan nila, hindi, yung Pilipina na kinakausap. Pero mga Indiano, pag part-time talaga, yun talaga, pera talaga hinahabol nila, hindi yung ganyang Kaya mahilig talaga, totoo talaga yung daming nagluluko dyan sa Saudi. Dami. Teka lang, mukhang di gumagalaw si ma'am. Akala ko nakatingin lang sa sayo, sir. Nag-iisip eh. Hello, ma'am? Nag-iisip. Ma'am Marian? Naghang. Naimatay si ma'am. Ayun na lang po siguro, sir. Pangatlong salang mo na po ito. Sali mo. Baka sakali. Na-connected naman na po kayo. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap niyo sa off-cam. Maraming salamat. Apo. Good luck. Thank you po, sir. Akala ko ba naman na nakakikinig lang.